joyful, we adore God of glory, Lord of love. Hearts sung full like flowers before you, opening to the sun above. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happiness. Mortals join the happy chorus, which the morning stars began. Father love is reigning o'er us, brother love binds man to man. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph songs of life. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat kami na sinasamahan nyo kami mula Lunes hanggang Sabado dito po sa online prayer covenant series ng aming simbahan, ang St. Paul United Methodist Church dito po sa Tondo, sa Pilipinas. Sa umagang ito, samahan nyo ako basahin mula sa aklat ni Lucas, Kabanatang 3, ngunit tanging talatang 3 hanggang 6 lamang ang aking babasahin tungkol sa pangangaral ni Juan sa tagapagbautismo mula sa magandang balita Biblia. Kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan. Siya'y nangaral, pagsisihan at talikurin ninyo ang mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Sa gayon natupad ang nakasulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda niyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas ng kanyang lalakaran. Matatambakan ang bawat libis at mapapatag ang bawat burol at bundok. Maging tuwid ang daang liko-liko at patag ang daang bato-bato at bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Pagpalain nawa tayo sa mga salita mula kay Juan Bautista mula para sa bayan ng Diyos. Sa umagang ito, John was preaching about the coming of the Messiah. And the first step to welcome Him, sabi nga nila, is for everyone to confess and repent and get baptized. But this journey, sabi nga niya, starts from confession and a process that takes longer than what we expect. Because how do we prepare for the coming of the Lord? Sabi nila, to prepare is not just like yung naghihintay ka, nagdarasal ka, gumagawa ka ng mabuti. Tama naman po yun. Ngunit dito sinasabi rin ni Juan, no? Dito sinasabi niya sa atin na hindi lamang yon ang dapat nyong gawin, no? Sapagkat ang mangyayari dito, at sabi nga from verses 4 to 5, no? Mountains, di ba? Will be cleared, no? Mga matatambakan ang bawat libis, mapapatag ang bawat burol,
magiging tuwid ang daang liko-liko, sapagkat ganun ang buhay nating mga makasalanan. Marami mga problema, maraming hindi natin inaasahan. Ngunit sa pagdating ni Kristo, sabi nga ni Juan, lahat yon magagawa ng paraan. Lahat yon mapapagdaanan. Lahat yon magagawa na sa panahon na yon ay kasama ka ni Jesus, no? Kasi ang dito, sabi nga nila, no, when they turn, you have to turn away from your sins and obey God. No? But then sabi nga nila, sabi din dito, pinapaalalahanan sa atin na confession is not enough. There has to be changed behavior. No? John's baptism of repentance does that. No? Kasi ang repentance po is not mere regret of past misdeeds. Yung parang kinalimutan mo o sinabi mong sorry po sa mga ginagawa mo, please forgive me, ganon. Sabi niya, aside from that, kailangan there is a change of mind and heart. The kind of inner transformation that bears visible fruit. A change of mind and heart means na dapat hindi nyo nababalikan yon. Bakit hindi? Sapagkat na-realize natin sa puso nating mali ang ating mga ginagawa. Dapat ganun na ang gagawin natin gaya ng binibilin sa atin sa Biblia, sapagkat alam natin yun na ang tama. Yun ang kailangan mangyari, sabi nga nila. If we want to break from the bondage of sin, we have to realize that what is done, and what was done can be undone and no longer done. Ang higit, di ba? Parang rhyme yan. Pinapaalala lang talaga po sa atin na kapag tayo ay nagsisi at naghingi ng sorry, no, ay dapat wag na ho natin ulit uulitin. At bakit hindi natin mauulit pa ay dahil na-realize nating mali at na-realize natin na may tamang gagawin para hindi na ulit maulit yon. At yun ang sinasabi ni John sa atin. Kung kaya't ang message niya ay napapanahon pa rin ngayon. We have to prepare for God's arrival, and that means rethinking systems and structures that we see as normal but makamundo. At therefore, we should condemn as oppressive at baku-bako, no? Crooked. It means letting God humble everything that is proud and self-satisfied in us, and letting God heal and lift us of what is broken and beaten down. The claims that the world's authorities make often conflict with God's claims. Paths that seem satisfactory to us are not good enough for God. John calls us to let God's bulldozers, sabi nga dito, reshape the world's social system and the landscape of our minds and hearts. It is not enough we confess. We have to accept the consequences of our choices and mistakes. But that doesn't mean na wala na tayong pag-asa. And that is what God's good news is all about. Meron. For as long as you do not go back the way you came from na mali and move forward. Madalas sinasabi nila na huwag mo nang gawin and stop there. But no, God wants you to move forward. And that is what John is telling us. Because God will make a way for us to be able to move forward. And He will remove all those obstacles. And that is how He helps us prepare for His way. Tayo manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Loving Father, we are sorry for all the ways na na-offend ka sa amin. Alam man namin o hindi. Done knowingly or unknowingly, Lord, we seek your forgiveness, Lord God, and understand why you do not like us to do those things, Lord God.
at naiintindihan namin na kailangan din namin itong maintindihan, Lord God, for us to be able to move forward, for us to be able to prepare, for us to be able to hope and wait for your coming. All in Jesus' name, amen.